Buksan po natin ang mga Biblia natin sa Romans chapter 7, verses 21. Romans 7, 21 to 25. Bago po natin basahin ito ay sana po ay ang bawat isa ay sumama sa ating pag-ayuno, fasting. At ito ay gawin po nating isang seryosong bagay. At kung tama po ang ating mga puso at alam kong kung tama po kayong sasama sa fasting, itatama ng Diyos ang inyong puso. Kung ito man ay kailangang itama, at sa pamagitan po nito ay umasa po tayo sa Diyos na tayo ay pagpapahayagan niya ng kanyang mga pagpapala. Ang layunin po natin dito sa ating 1 week prayer and fasting ay unang-una po yung renewal natin, yung ating renewal sa ating spiritual lives at ipanalangin natin ang buong church, ang buong kapatiran ay makaranas nito. At lalong-lalo na po yung mga nalalamig. Pumupunta na lang sa church pero wala nang nararamdaman na dating sigla sa kanilang pananampalataya. Kaya sa mga messages po natin ngayong gabing ito ay we will talk about sin, yung kasalanan na kailangan nating ma-master sa ating Christian lives. Kaya po basahin natin itong Romans 7. Pwede bang tayong lahat ay tumayo? Verse 21 to 25. So I find to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law, waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo. So let's talk about the invasion of sin in the life of believers. Ang panahon daw po natin ngayon ay tinatawag na me generation. Okay? Ito po ay psychological cult regarding self-fulfillment and its accompanying narcissism. Ibig sabihin yan, yung panahon natin ngayon ay me generation. Kaya may Facebook, sikat yung Facebook. It talks about you have followers. And ito raw po ay isang psychological cult of self-fulfillment na nagbibigay puwang sa narcissism. Ibig sabihin ng narcissism, iniisip lang ang sarili kung papaano bibigyan ng kasiyahan ang mga naisin ng laman. At meron nga pong isang Christian psychologist, by the way, kung papansinin din po ninyo ang panahon natin, mas maraming suicides, mas maraming confusion, at mas marami ang despite na merong freedom, sinasabi nila na nahanapin mo ang iyong sarili by doing what you want to do, wag kang pa-influensya sa gusto ng iba. Dapat ikaw, sarili mo ang buhay mo. So wag kang maging seryoso sa Diyos. Do what you want to do. Pansinin po ninyo, because of that, mas maraming suicide, mas maraming confusion,
mas marami ang ligaw. Ano? Meron pong Christian psychologist na nagsabi, whatever happened to sin? At ito pong psychologist na ito ay for decades, sabi niya, nitong Christian I think, hindi ako sigurado kung Christian psychologist ito, pero at the end of his life, ay nag-lean siya sa Christian beliefs. Kasi for decades daw, many psychologists believe na walang correlation between mental health at saka yung moral accountability. Na ibig sabihin na yung tao, hindi naman yung kanyang moral accountability ang nagiging dahilan kaya meron siyang mental health. No? Pag sinabing moral accountability, that's the whole matter of sin. Walang kinalaban ang sin, walang kinalaman ang guilt sa mental health ng isang tao. Sabi ng psychologist nito, for decades, ganun ang gusto naming paniwalaan. Hanggang sa, at tawagan nila, this is the year of liberation. No? Isa raw pong epic making na nung naisip yon, na buo nila yon, na walang correlation yung mental health sa guilt, sa sin. Sabi niya, ito'y talaga'y liberation ito. It is epoch-making. Until such time, ito pong psychologist na ito, dahil nakukonfuse siya sa nangyayari, ay at length, sinabi po ng psychologist na ito, at length, we have discovered that to be free in this sense, that to have excuse of being sick rather than sinful is to court the danger of also being lost. Yan ang sabi ni O.H. Maurer. You can Google his name diyan po sa Wikipedia. I just checked dun po sa sinabi niya. He's a psychologist na sabi niya yung kaming mga psychologists for decades. Pinaniwalaan namin walang correlation yung mental health sa guilt, sa sin. You can have no moral accountability. Yung mental health na yan, it's not rational. It should not be charged against guilt and sin until in the end, kasi nga it is senseless, no? Hindi niya makita yung sensibility nitong kanyang sinasabi. In the end, ito na ang conclusion niya. The excuse of being sick rather than being sinful is to court the danger of also being lost. So may correlation. Yung mental health na marami ang nagsasuffer ngayon, doon po sa violation nila at ayaw nilang tanggapin about sin, the reality of sin. Kanya po, ito ang gusto kong pansinin natin in this five nights na ito, the reality of sin. Pero hindi po natin ito tatalakayin sa buhay ng mga tao, ng mga unbelievers, kundi pag-uusapan natin ito sa buhay ng mga believers. Okay, now, ang doctrine po ng indwelling sin, isa po ito sa fundamental truths of our Christian faith. No? At ito pong knowledge na ito ay unique ito. Yung alam mo that sin exists and that in a believer is still sin is real. Ito po ay isang unique knowledge. Unique lamang po yan para sa mga nakakakilala sa Diyos. Para po sa mga namumuhay ayon sa divine revelation. Ibig sabihin, tayo lang, if you are a Christian, if you are really born again, you have a unique knowledge of the reality of sin. Okay? At kung ikaw ay nabubuhay ayon sa sinasabi ng Bible, you are unique in having this knowledge. Kasi po, ang mundo, kahit na po siya'y makasalanan, wala siyang knowledge regarding the reality of sin. In fact, tulad po ng sinabi ko sa inyo, maraming psychologists, they just attribute mental health not to sin, but to other factors. Kaya po tayo lamang nakakakilala sa Diyos ang merong unique knowledge na sin is real at it indwells everyone. Believer or unbeliever, sin is real.
And of course, yun lamang pong believer ang nakakaalam yan and they know it by experience. At yun po ang gusto kong ipakita sa inyo. Pero yung pong hindi naniniwala sa Diyos, they just attribute yung masamang nangyayari to other factors, but not to sin. Hindi sa kasalanan. Okay? Pero po sa mga Christians, ito pong doctrine of sin, ito po ang makita nating isa sa mga basis ng lahat ng pinaniniwalaan natin tungkol sa Diyos. Pag hindi po natin pinaniniwalaan ang reality and nature of sin, alam ho ninyo, we will fail to understand maraming bagay sa ating Christian faith. We will never understand the work of Christ. You will never understand that. And you will never understand the effects of the mediatory work of Christ. At saka po yung blessing that brings to believers. Pag dininay mo ang reality of sin, you will never understand why Jesus died on the cross. It will become senseless. And you will become confused, even in your Christian life, even in your Christian experience. Kanya po ito, mahalaga pong malaman natin, sin is real. And we have to contend with this if we are going to be victorious. Halimbawa, paano yung paliliwanag yung Matthew 1:21 if sin is not real? Anong sabi sa Matthew 1:21? She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Paano mong ipaliliwanag yan? Paano mong ipaliliwanag yung sinabi ng angel kay Joseph na wag siyang matakot na gawing sama niya na gawin niyang asawa. No, asawain niya si Maria. At ang dahilan kung bakit siya naglilihi ay dahil sabi niya, she will bear a son. And you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Paano mong paliliwanag yan? Kung hindi ka naniniwalang walang sin. Okay? At hindi real ang sin. How can you explain that? Again, 2 Corinthians 5:21, paano natin paliliwanag ito? Na sinabi po ng Apostol Pablo, for our sake, he made him to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Paano mong paliliwanag yan? Na sinabi ni Paul, siya na hindi nakakaalam ng kasalanan ay ginawa ng Diyos na kasalanan. Talking about Jesus Christ. So that, sabi niyan, we in Christ, we might become the righteousness of God. Ang ine-emphasize ko lamang po sa atin mga kapatid, if you are a Christian, meron kang unique knowledge regarding sin. The world, with all its sufferings, with all its wickedness, will attribute those things not to sin. Not sinning against God, not sinning against His law. Pero tayong mga Christians, tayong naliwanagan, isa yan sa revelation na ibinigay sa atin ng Diyos. At kaya nga po, sa atin, to know this is wisdom. To know this is victory. Because yan po ang isa sa dapat nating alamin. Now, ang study po natin for these 5 nights, we will talk about the invasion of sin in the life of the believers. Yan po ang gusto kong bigyan natin ng pansin at pag-isipan natin throughout this week na paano po ini-invade ng kasalanan ang buhay ng isang mananampalataya. Titingnan po natin ang effect ng sin na nagbabankrupt sa buhay ng ilang mananampalataya at dahil doon ay gumagawa sila ng mga Christians, gumagawa sila ng mga iskandalo at kahiyahiyang mga bagay because they have been corrupted by sin, because they were not fighting against sin. Kaya po darating yan na talagang sila ay makakagawa na hindi nila dapat ginagawa. Okay? Dahil po ang kasalanan, kaya po nagkukurap yan, kasi ang kasalanan po, it opposes the life of grace in the believers.
Yan po ang ginagawa ng kasalanan. Okay? Nang ikaw ay maborn again, you were regenerated. Binigyan ka ng Diyos ng kagustuhan, ng will, ng desire to do what is good. Pero tandaan nyo, yung sin, bagamat tayo ay na-born again, na-regenerate, yung sin po ay na-weaken, yung ugat niyan ay somehow ay palinghado sa buhay natin, nandyan pa rin siya. Buhay pa rin siya. At ang ginagawa niya? Inu-oppose niya. Kinakalaban po niya yung grasya ng Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. Yung ginagawa ng banal na Espiritu sa atin, kinakalaban ng kasalanan, ng kapangyarihan ng kasalanan. At yan po ang gusto kong pag-usapan natin at pag-isipan natin throughout this whole week. Now, maaaring meron po kayong sabihin na excuse, lalong-lalo na po yung mga matatagal na sa faith. Applicable pa ba sa akin ang pinag-uusapan natin ng kasalanan? Veterano na ako sa aking pananampalataya. Okay, 30 years na ako, 40 years na ako, 50 years na ako, siguro 50 years, patay na yan. Okay, pero ako matagal na akong Kristiyano, veterano na akong Kristiyano, alam ko yung way of grace, alam ko yung sin na yan. Applicable pa rin ba itong ating pag-uusapan? Well, I have to remind you, kung magbabasa po kayo ng Biblia at aware kayo sa inyong binabasa, sa Bible po, makita natin yung kapangyarihan po ng violent sin ay umatake sa numerous believers. Okay? Hindi po yung nakasulat sa Bible, hindi yung mga maliliit na believers, kundi sila po ay mga giants in the faith. At nung sila po ay mahulog sa kasalanan, hindi po noong bago sila sa pananampalataya. Kung bago sila, pwede nating sabihin, kasi nahulog yan, kasi bago lang yan eh. Mga novices lang yan eh. Pero kung papansin ninyo, yung mga nakasulat sa Bible na nahulog sa pagkakasala were giants in the faith. In fact, they have a long experience with the grace of God. Okay? Ganyan po ang makita natin sa Bible. Nag-fail po sila when they were long been exercised by temptation, by trials, and the power of God made them victorious. Pero at some point in their long experience with God, they failed. They fell. Why? Because they remained indiligent. They were not watchful. Hindi po sila nag-ingat. Okay? Now, tingnan natin, halimbawa itong mga sinasabi kong tao. Sino po sa atin is better than Noah? Si Noah. Okay, sino po ang mas righteous kaysa kay Noah? Si Noah, sabi po ng Bible, can I have my PowerPoint? Ito si Noah. Are you more than Noah? Si Noah, sabi po ng Bible, before the flood, siya na lang ang righteous man. Doon sa panahon niya. Noah was a righteous man. He was blameless in his generation. Noah walked with God. Ang Diyos, tiningnan niya yung kamunduhan noon, yung mundo noon, at everyone was thinking, imagining evil in their hearts. Walang iniisip kundi masama. Pero pag tinitingnan niya si Noah, Noah lang. Si Noah na lang ang nakita niyang blameless. Okay, pero alam ho ba ninyo ang nangyari kay Noah? Matapos yung flood, dahil inispera siya ng Diyos because he was righteous. Matapos ang flood, he fell in drunkenness. Matapos po yung flood. Another person, sino po ang hihigit kay Lot? Si Lot. Ano po ang sabi ng Bible? Sa 2 Peter 2:7. Sabi po ng Bible, if he rescued righteous Lot, greatly distressed by the sensual conduct of the wicked, for as that righteous man lived among them day after day, he was tormenting his righteous soul over their lawless deeds that he saw and heard. Nung panahon ni Lot, nung panahon pong
gugunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. At dahil po righteous ang soul ni Lot, yung pong kasalanang nakapaligid sa kanya, talagang natutorment yung kanyang soul because he was righteous. Okay? Matuwid yung kanyang kaluluwa, kaya hirap na hirap siya. Sa kanyang kaluluwa sa nakikita niya, naririnig niya na ginagawa ng kanyang mga kapitbahay, mga kababayan doon sa Sodom at Gomorrah. At very righteous siya. Pero alam natin, nung nangyari, matapos siyang iligtas doon sa Sodom at Gomorrah at inispare yung isang lugar para sa kanya, alam niyo yung ginawa niya. Okay? Nakipagtalik siya sa dalawang anak niya. Nilasing siya ng dalawang anak niya at nakipagtalik siya sa dalawang anak niyang babae. Now, can you say you are more than Lot? Now, you are matagal ka ng Kristiyano and it is not applicable for you na kahit na matagal ka na, hindi ka mag-iingat sa kasalanan. Well, look at David. Anong sabi ng Bible? David was a man after God's own heart. When he was persecuted by Saul, he kept his heart pure. When he began to reign, he was keeping his heart pure. But when did he fell? Hindi nung bago siya, kundi noong siya po ay naghahari na. And it was at the height of his success as a king that he fell. Oh, are you more than him? Sabihin mo, hindi mo kailangan yan. Because matagal ka na. No, ito po ang totoo. There is a gradual temptation of being not faithful in the faith. Merong gradual yan. Kung hindi ka mag-iingat. Meron po yan. Then, isa pa, si Hezekiah. Si Hezekiah, sino po itong taong ito? Sabi po ng Bible, si Hezekiah, he walked before God in faithfulness and with a whole heart and have done what is good in God's sight. Alam niyo po, inispare pa ng Diyos si Hezekiah, binigyan pa siya ng 15 years na nabuhay kasi nagsisi siya, nagpakumbaba siya sa Diyos. Pero after na binigyan siya ng 15 years, anong ginawa niya? Because of pride. Because of pride, he fell. No? Dahil po nagmataas siya po'y nahulog sa pagkakasala. Now, ito po pinapakita ko po sa inyo mga kapatid. There is a gradual moral decline in believers. Kung hindi po tayo mag-iingat. Lalong-lalo na matagal ka na sa faith. Merong gradual moral decline, kapatid. Kaya pag-iingatan mo ang iyong sarili. Hindi po excuse. Sabihin mong matagal ka na sa faith. Sila naman. No. You answer for yourself. Hindi mo pwedeng sabihin yung iba naman. No, you answer for you. We all answer for ourselves. Hindi natin pwedeng sabihin, mga bago yan. Ganyan din ako dati. No? Tayo po ang mananagot sa harapan ng Diyos. Tayo ang magsusulit sa harapan ng Diyos. Bago man, matagal man, ingat po tayo, merong moral decline as we are living this faith. Tulad po ng pinapakita ko sa inyo. Kanya po, dito po sa ating 5 gabi pong ito, can you turn this, yung electric fan po. Nilalamig kayo dyan na pinapawisan ako dito. Paki-switch lang ninyo itong electric fan na ito. Okay. Ako nang nagtuturo sa inyo, ako pang pinapawisan. Dapat kayo po ang... Okay. So ito po ang gusto kong pansinin natin, kapatid. Ito po ang pansinin natin. Dito po sa 5 gabi pong ito, maglalaan tayo ng time of repentance. Time of humility and time of self-abasement. Anong ibig ng self-abasement? Papakababa sa sarili. Mag-spend tayo ng time of repentance. When God points to you a sin, maring dinideny mo, it is not sin, rinarationalize mo, my advice to you is confess it before God. Humble yourself before God. Halimbawa, kung somehow
You're being deceived na alam mo na ang pag-ibig mo sa Diyos, yung faith mo sa Diyos ay hindi na gaya ng dati. Okay? You confess that to the Lord. Kung napapansin mo, yung pagdalo mo sa gawain ng Diyos, hindi na exciting. Reading the Bible is not exciting. Praying is not exciting anymore or somehow. Hindi na po ganun kasi gasig. And you try to rationalize it. I think that is a sin na kailangan nating bantayan. Hindi po kasi dapat bumababa yung ating pag-ibig sa ating Diyos. Kailangan po lalong sumisigasig yan. No? Kanya po, those things, let us spend time in repentance, humility, self-abasement, pagpapakababa sa sarili because pride is the sure sign of a downfall. Yung pong pagmamataas. So let's talk about indwelling sin in believers. Tingnan po natin ito. Yung Romans 7 po na binasa natin, ang great purpose po ni Paul sa Romans 7 is to speak of indwelling sin in believers. Diyan po, basahin niyo yung Romans 7, diyan mo makikita, kaya isinulat ni Paul yan ay para ipaunawa sa atin, ituruan tayo tungkol sa indwelling sin sa lahat po ng mga mananampalataya na. Look at verse 21. Sabi sa verse 21, so I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. Now, tingnan po natin yung verse na yan. Merong 4 na bagay na gustong ipaunawa sa atin si San Pablo tungkol po sa kasalanan. 4 na bagay. Una, sin is a law. Anong sabi dyan? So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. Sin is a law. Pangalawa po, na pinapakita sa atin ni Pablo dito, yung natuklasan niya tungkol sa law na ito. Sabi niya, I find it to be a law. Sabi niya, I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. Una, sin is a law. Pangalawa, ang na-discover niya, hindi pa yan. Okay, balik mo yung verse. Tuloy-tuloy mo lang yung verse. Huwag mo nang alisin dyan. Pangalawa pong natuklasan niya, sabi niya, I find it to be a law. Una, sin is a law, and then he discovered that this sin, law of sin, is a law. Na-discover po niya yan. And then, pangatlong na nakita niya, yung context of his discovery. That when I want to do right, sin, evil, lies close at hand. Yun ang natuklasan niya. Una, sin is a law. Pangalawa, sabi niya, okay, sabi niya, I find it to be a law. Na-discover niya. And ano yung context ng kanyang discovery? That when I want to do right, evil lies close at hand. Okay? Okay? Doon pinapakita ni Paul, ang na-discover niya yung activity of the law of sin. Whenever he want to do what is right, sin is present. Now, tingnan po ninyo kung hindi totoo yung sin. Okay, tingnan po natin yung 4 na ito. Okay, by the way, do you know this? Alam ho ba ninyo ito as a Christian? Do you know that sin is a law? And have you discovered that the effect of this law is this, that when you want to do what is right, you cannot easily do it because sin is close at hand. Tulog ang kasalanan pag wala kang gustong gawing mabuti, pero pag meron kang gustong gawing mabuti, hindi mo agad magawa. Meron pumipigil sa iyo. And what is that? Pag hindi mo pinaniwalaan ang reality of sin, you will be confused. Okay? You will be blinded. Bakit? Pag gusto mong gumawa ng mabuti, gusto mong mag-pray, gusto mong magbasa ng Bible, gusto mong pumunta ng church, gusto mong, gusto mong mag-fast, bakit hindi mo agad magawa?
Tandaan nyo, it is a law. That when we want to do what is right, sin will pop up and will become alive. It will oppose the grace of God that is working in our lives. Okay? Mangangako ko sa Diyos. Gagawin mo ito. Hindi mo na gagawin yun. Pero pag ginagawa mo na yung pinapangako mo sa Diyos, bakit hindi mo agad magawa? Bakit hindi mo magawa yung ipinangako mo sa Diyos? Bakit ka babalik sa dati? Because of sin. So do you know this? Are you aware of this? Okay? This is the reason why many Christians, hindi na sila nagtuloy. Because siguro they were not aware of this. Hindi sila aware dito. Bakit nag-backslide yung iba? O marami. To know this is wisdom. To be aware of this is victory. And to be ignorant of this is downfall and confusion. Yan po ang sabi ni Pablo. He discovered it. Now, isa-isahin po natin ito. Una, indwelling sin is a law. Okay? Anong ibig sabihin ng law? It is an operational principle. Okay? It is always effective. Okay? It commands and it forbids. Alam niyo bang yung sin can command a person and can forbid a person? Merong reward, merong punishment. Ang sin isn't just a word, it is powerful. It is a law. It is an operational principle. In fact, it is an inward principle. It can incline a person and forces a person to action according to sin's nature. Yung pong mga non-believer, they don't believe this. They just automatically do what they want to do, pero hindi nila alam, it is sin dictating them. Bakit magulo yung mundo? Bakit bigla na lang yung lalaki maghingibang bahay? Bakit ganon? Matino naman ha. Kung isipin mo, kung hindi ka niniwala sa sin, everything will become senseless. And the only explanation to all the evil and wickedness in the world, yung pong hindi natin pinaniniwalaan ng sin. And Satan has made us so wise, thinking that man is really wise, that all this evil is not the product of sin. Pero kung nagbabasa ka ng Bible, ayun nga, pag alam mo yung Bible, you read the Bible and you believe the Bible, you are wiser than the wise people in the world. Pero hindi natin pag-uusapan sila. Ang pag-usapan natin tayo. Kasi itong sinabi ni Pablo, sa atin, there is an indwelling sin and this indwelling sin is a law. Now, bagamat po, the law of sin is in the believers, ito ang good news naman. It is not a law of the believers. Okay? Gusto kong i-unpack po yun, no? Though the law of sin is in us, it is not our law. Thank God. Okay? Kasi nga po, when you are born again, tinanggap mo ang banal na Espiritu, the power of sin has been broken. Because the life of Christ has been planted in you and in me. Kanya po, the power of sin is broken. Yung pong ugat ng kasalanan na dispalanghado sa atin. Okay? At yung strength ng sin was weakened because of the Holy Spirit that engrafts us to the life of Christ when we become Christians. So, bagamat merong law of sin, it is not our law. Because, sa atin yan, merong law of the Spirit of life, which is in Christ Jesus. Pero nonetheless, nevertheless, huwag po tayo masyadong hallelujah. And then nonetheless, okay, though the rule of sin is broken, still, sin is a great force and it is working in our lives. Buhay pa rin po siya. Buhay pa rin siya. Okay? Meron ngang sinabi ng author na ito,
When it is least felt, sin is more powerful. Pag hindi mo raw nararamdaman ang kasalanan, mas makapangyarihan ng kasalanan. Bakit? Kasi pag hindi mo nararamdaman, wala kang nararamdaman, akala mo wala na siya, hindi ka nagiging watchful. Nagiging relax ka na lang. Pero dahil doon, sin can easily pouch. Lalabas siya. So yun po ang una. Pangalawa, ayon po sa sinabi ni Paul, I'm just expounding this Romans 7:21. Sin is not only a law, pero ayon po sa sinabi ni Paul, believers must personally discover indwelling sin. Dapat po tayong mga believers, kailangan meron tayong personal discovery that this sin is in us. Tulad po ng sinabi ko sa inyo last time, yung sa series natin ng, anong series natin yan? Invisible War. That series, isa sa mga favorite series ko na pinag-aralan ko at hindi ako para maituro ko sa inyo. Because in fact, kaya po ako nag-series ng gano'n, I encountered this book na I'm sharing with you. Sinulat po ito ni John Owen. Siya po ang pinagkukunan ko ng lecture na ito and I studied that book. At doon ko na-realize that indwelling sin is powerful. Kasi I try to experiment it. Hanggat maaari po yung tinuturo ko sa inyo, I first learn them and then practice them in my life. Sinubukan ko ito kung papaano kumikilos yung sin sa akin. Tinitingnan ko yung mga prayers ko. Pag nagdi-devotion ako, marami akong sinasabi sa Diyos. Sabihin, that's where my best time when in the presence of God, I made many resolutions, so some resolutions. I will do this, I will not do this, I will do that, and I will not do those things. In our quiet times, di ba? Those are our best times. Pero after our quiet times, our best times before God, examine mo yung sarili mo. Tingnan mo yung sarili mo. It's not easy to fulfill those promises, those commitments, those resolutions. And maybe why? Bakit? Bakit hindi madali? Bakit itong nasa harap ka ng presensya ng Diyos, madali mong sinabi yung mga bagay na ipinangako mo, na mabubuti naman yan. Wala namang masama. Hindi ka namang nangako mangangalunya na po ako, Panginoon. Okay? Pag nanakaw na po ako, Panginoon, walang nagsabi kayo sa harapan ng Diyos. Ang nagsabi sa atin, Panginoon, iiwasan ko na po ito. Panginoon, lalakasan ko na po ang loob ko, gagawin ko na po ito. Pero nung pagkatapos mo na sa presensya ng Diyos, gagawin mo na yung sinabi mong gagawin mo, it's not easy. You know why? That is a discovery that sin is indwelling. Bakit pagkatapos mong mag-devotion, sinabi sa sarili mo, magiging nice na ako sa aking asawa. Pero ang unang lumabas sa bibig mo ay yung talagang yung parang nagalit ka agad sa iyong asawa. Bakit ganon? Yung ayaw mong gawin, hindi mo magawa. O hindi mo maiwasan. Yung gusto mong gawin, hindi mo magawa. Bakit ganon? Pag hindi ka naniwalang merong indwelling sin, you will be confused. Okay? Kahit na Christian na po tayo. Kaya ito po, kailangan meron kang discovery, self-discovery of that sin in you. Kasi pag naging aware ka diyan, you have won half of the victory. Kaya magiging aware ka. Kaya kailangan meron kang self-discovery dito. Okay? Hindi mo yan deny, kundi you accept the reality of it. Okay? And then, yung pong pangalawa. And then yung pangatlo, ito. Ito ang matutuklasan nyo as a believer if you are aware of this indwelling sin. That when you want to do what is right, sin will pop up. That is nangatlong bagay. This law is present. The law of sin is present when we want to do what is right. Diyan po lumalabas yan. Okay? Diyan po kumikilos yan. Pag
nagpasya ka ng gagawin mo yung tama, diyan nalalabas yung sin, yung power of sin. Kaya tayong mga Christians, wala tayong business in living in sin eh. Bakit? Kasi yung seed of God is in us. Yung binhi ng buhay ng Diyos ay binhi ng buhay ni Kristo na sa atin. Kaya hindi tayo magpapatuloy sa kasalanan. Pero ganun pa man, okay, pag gusto nating gumawa ng mabuti, sin is close at hand. Doon siya lumalabas. Okay? Natuklasan niyo na ba yan? Okay? Naintindihan po ninyo yung sinasabi. Naranasan niyo yung sinasabi ko. Kung kailan nyo gustong gumawa ng mabuti, doon lalabas ang kasalanan. Okay? That is the law of sin. So, ano ang gagawin ng sin? Ano ang activity ng sin when you want to do good? Now, ganito po yan. Para maintindihan natin kung ano ang power ng sin sa buhay po ng mananampalataya, okay, dalawa pong aspeto sa mananampalataya kasi tayo po, when we were born again, binigyan na po tayo ng willingness to do what is good. Iba na po ang disposition natin. Gusto na po nating gumawa ng mabuti. Gusto na po nating sundin ng Diyos. Gusto natin, pag binabasa natin ng salita ng Diyos, katuwaan po natin ito. Okay? Parang si Ezekiel noong inutusan siya ng Diyos. I'm reading Ezekiel in my devotions now. Ang utos ng Diyos kay Ezekiel ay mangaral siya ng judgment sa Israel bagamat rebellious sila. Ang pinakain ng Diyos kay Ezekiel yung aklat. Sa vision niya, kumain siya ng aklat. Bagamat yung nakasulat sa aklat na yun is all of judgment and lamentation against Israel. Nung kinain yun ni Ezekiel, it was sweet. Ganyan ang salita ng Diyos sa atin. It is always sweet. Pero, pag gagawin na natin, parang hindi na sweet. Ang hirap ng gawin. Bakit po? Kasi two aspects po in us willing to do good. Una, merong habitual residence of good. Sa bawat isa pong born-again Christian, nakatira po ang pagnanais na gumawa ng mabuti. Nakatira yan. It is an habitual residence to do what is good in all Christian born-again believers. Merong habitual residence to do good. That is the first aspect. The second aspect is that there are special times that we want to do good. Okay? Merong special seasons that we want to do good. Okay? So meron ka ng habitual residence of good in you. But there are also special seasons to do what is good. Now, kailan lumalabas ang sin dyan? Not in those habitual. Though lumalaban na rin ang kasalanan dyan. Lumalabas po ang kasalanan when we want to do with those special seasons. Diyan po lumalabas, mararamdaman ang kapangyarihan ng kasalanan. When, sabi ni Paul, I want to do what is right. Yung special season. Now, subukan po ninyo ito. No? Nang sa ganon, you will get real. Okay? Pag po natuklasan nyo na ito by yourself, that is wisdom. Wisdom po yan. And half of the victory is there, realizing it. And then half of it is using what Jesus Christ gave to you. Using what the Holy Spirit is empowering you to do in Christ. Pero hanggat hindi po natin na-realize ito and just we go on with our lives, when we fail, you just accept we are failing and talaga siguro ganito ito. Kung ganun po ang attitude natin and because we are not realizing that power of sin is there, ganun na lamang po tayo. Hindi na tayo usad. Pero kaya po, this is wisdom. You realizing this thing. Kaya po yun, tingnan nyo yung Galatians 5:17. Ito yung isang verse na tinutukoy ko sa inyo. Sabi ni Paul, for the desires of the flesh are against the Spirit. And the desires of the Spirit are against the flesh.
For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. The flesh and the spirit are in constant battle so that you cannot do what you want to do. Is that easy? Sinasabi ni Paul. Now, tingnan po ninyo dito. Pansinin niyo yung last phrase niyan. To keep you from doing the things you want to do. Whether good, whether you are evil. You want to do evil. Kung gusto mong gumawa ng masama, nung kapag Kristiyano ka, hindi madaling gumawa ng masama. Pipigilan ka ng Holy Spirit. Okay? Pag gusto mo namang gumawa ng mabuti, hindi rin madali. Kasi pipigilan ka ng kasalanan. Nakita niyo? Yung pong to keep you from doing the things you want to do, dalawang aspect yan. To do what is good and to do what is evil. Hindi, pag Kristiyano ka, hindi madaling gumawa ng masama kasi pipigilan ka ng banal na espiritu at hindi rin madali ang gumawa ng mabuti kasi pipigilan ka ng kasalanan. Kaya, yan sabi, magkalaban yan eh. There is this struggle. You have to be aware of this. No? Gusto mo nang kausapin eh. Gusto mo nang patawarin eh. Pero pag iisipin mo, palang gagawin mo na, hindi mo magawa eh. Mabuti yun. Bakit? Sin. Kasalanan. It is a law. It commands, it forbids. Ganyan po yan. Now, gusto ko pong ipakita sa inyo, yung reality po ng salvation by Jesus Christ, alam ho ninyo, when you are saved by the grace of Jesus Christ, yan po yung salvation natin. Diyan po nanggagaling ang kabanalan at saka yung kasalanan. Diyan po nanggagaling yung paggawa ng mabuti at saka po yung paggawa ng masama. Diyan din po manggagaling yung ating comfort at diyan din po nanggagaling yung sorrow natin. Okay. Anong ibig kong sabihin? Ganito. Pag naging Christian ka at alam mong ligtas ka na, nagiging aware ka sa yung tamang dapat gawin. Pero at the same time, nagiging aware ka sa yung kasalanan. Pag hindi ka Christian, hindi ka aware dyan. Ang isang taong hindi Kristiyano, hindi siya aware sa kasalanan. He just sinned naturally. Pero pag naging Kristiyano ka, you will be aware of your duties. At the same time, you will be aware of your troubles. Troubles because you cannot easily do what you want to do. Okay? Pangalawa, you will be aware, yung salvation mo in Christ will be your comfort, your refreshment. Pero at the same time, they will be the source of your sorrows. Sorrows, why? Because you are struggling with sin. You cannot easily do what you want to do. And when you fail God, you feel sorrowful. Naintindihan niyo ibig sabihin? Ang point ko po ganito, if you know this by experience, again, this is wisdom. This is reality of the Christian life. Wisdom so that you will be guided. Wisdom so that you can manage your life before God. Yan po ang ibig ko sabihin. And we must learn to discern. Ito po yung pangalawang application dito. Kailangan matuto tayo mag-discern what builds us up and what destroys us. Kailangan maging aware tayo dyan. Ano ba ang nagbibuild sa aking faith? At ano ang nagdi-destroy sa aking faith? Okay? Dapat aware ka dyan. Kasi kung tatanggapin mo lang na gagawin mo ang gusto mong gawin, pero ito ay nagdi-destroy ng inyong faith, pinapahamak mo ang sarili mo. Because sin is alive. Pero kung ginagawa mo yung mga bagay na magbibuild sa iyong faith, you're doing good. Because you are defeating sin in your life. Ito po ang gusto kong pag-usapan natin. So ngayon pong gabing ito, simulan natin. Maging aware kayo sa inyong mga sarili.
And last verse po natin, basahin natin itong binasa ko kanina. Dito po ang last verse natin. So I find to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law, waging war against the law of my mind. Next slide. And making me captive to the law of sin that dwells in my members. Ibig pong sabihin ng members, bahagi ng ating katawan. Ulo, paa, kamay, tenga, balumbalunan, lahat-lahat na. Nakadwell daw po yung sin sa katawan nating makasalanan. Sabi niya sa verse 24, Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh, I serve the law of sin. Diyan tayo magtapos. How will God save us from this wretched condition that we have because we have this sinful body? It is by looking at Jesus. By believing in Jesus, by taking hold of what Jesus did for us. At I tell you this, pag po ganyan ang gagawin ninyo because you are aware that sin is present with you, dun po ninyo makikitang Jesus is precious. Yung ginawa po ng Diyos para sa inyo through Jesus Christ, you will learn it by experience. Hindi lamang sa mind. Hindi lamang sa unawa, kundi by experience. Kasi yung iba, kaya hindi nila maranasan yung kapangyarihan ni Kristo dahil hindi nila pinaniniwalaan yung sin is indwelling in them. Tandaan nyo, kaya si Christ namatay is to deliver His people from their sin. Kaya malalaman mo yung kapangyarihan ng ginawa ni Kristo, malalaman mo ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos kay Kristo kung aware ka of sin in your life. Tayo pong lahat ay tumayo. Ngayon po ay bibigyan ko ang bawat isa sa atin ng pagkakataong pag-isipan po ito by praying to God. Kung kayo po ay nadaya, thinking the power of sin in you, patay na. At dahil doon, ini-excuse nyo na lamang yung ibang mga weaknesses nyo sa ibang mga dahilan, I want you to wake up. Kung ganun po ang kalagayan nyo ngayon, kalagayan nyo nakaraan, hindi nyo pinapansin ang inyong weakness, hindi nyo pinapansin yung mga temptations, I want you to repent. I want you to humble yourself before God. Ask His forgiveness. Ask for His enlightenment. Ask for the power of Jesus to come on you. Sige po, we will give you time dito po sa bagay na ito.
Ano pong temptation ang lumalapit sa inyo na dapat niyong harapin at labanan at iwaksi? Kung meron pong temptation na hindi ninyo hinaharap at minsan nga ay parang nahuhumaling ka na, tandaan mo, behind the temptation, there is the evil one who wants to destroy your spiritual life. It has to be confronted. It has to be defeated. Tulad ng Panginoon, sabi niya kay Satan, "Begone, Satan." When Satan wants to tempt Jesus, was tempting Jesus. If you have lost your first love, aminin din po ninyo sa Panginoon. O Diyos ng liwanag, aming Amang nasa langit, kayo ang Ama ng liwanag. Magliwanag po kayo sa aming puso't isip tungkol po sa kasalanan. Kasalanang naging dahilan kung bakit nyo isinugo ang iyong kaisa-isang anak. Dahil ang kasalanan ng sumisira sa sanlibutan, sumisira sa tao. O Diyos, magliwanag ka rin sa aming mga buhay na makita namin ang kapangyarihan ng kasalanang nananahan pa rin sa amin. Bagamat hindi na ito ang batas namin, kundi ang batas namin ay ang buhay ni Kristo, ay maging aware kami na ang kasalanan ay gumagawa pa rin para sirain ang gawa ng Diyos sa aming mga buhay. Panalangin ko po na wala pong madadaya sa amin sa daya ng kasalanan na ini-excuse namin. Sinasabi namin ito'y weakness. Sinasabi po namin sa ibang mga pangalan. Pero isa lang ang pangalan sa iyong harapan. Ito'y kasalanan. Na kung papaanong si Kristo ay namatay, nagbuhos ng kanyang dugo para kami ay linisin sa kasalanan, gayon din namin kamuhayan ito sa aming mga buhay, nang sa ganon ay maging malinis kami sa iyong harapan. Dahil iyon ang dahilan kung bakit dumanak ang dugo ni Kristo para linisin kami sa lahat ng bawat kasalanan. At maging aware kami na ang kasalanan, kapangyarihan ng kasalanan ay nasa katawan pa rin namin. Nag-i-exert ng kanyang effort para hindi namin magawa ang nais naming gawin para sa Diyos. Maging aware kami. At the same time, pag nararamdaman namin ng kasalanan, tumingin kami kay Kristo. Tumingin kami sa kanyang krus. Tumingin kami sa kanyang makapangyarihang dugo. Umasa kami sa Espiritu at sa pamamagitan ng Espiritu, patayin namin ang kasalanan. Patayin namin ang kasalanan sa pamamagitan ng Espiritu. Nang sa ganon magawa namin ng mabuting kalooban ng Diyos. Anuman pong gawa ng kasalanan sa amin, labanan namin
ng banal na Espiritong nasa sa amin. Espiritong buhay ni Kristo na nasa sa amin. I pray na maging aware po kami lagi sa bagay na ito. Nang sa ganun po ay maparangalan ka namin sa aming mga buhay. Tunay na maparangalan ka namin sa aming mga buhay. Hindi lamang sa labi, kundi sa puso at sa gawa. O Diyos, at huwag po kaming susuko pag kami ay nabibigo dahil ang pagtatagumpay ay nasa pagpapatuloy sa pananampalataya, hindi sa pagsuko. Salamat po sa iyo, O Diyos, na sa pamamagitan ng Espiritu, binigyan po ninyo kami ng buhay ng mananagumpay. O Diyos, salamat po sa iyo. Maluwalhati po ang pangalan niyo. Bigyan pa po ninyo kami ng unawa sa aming mga tatalakayin sa mga darating na gabi. O Diyos, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.